Hello guys, good morning. Lalo na po sa kapwa ko mga ubas. Kumusta po kayo? Isa rin po ba kayo sa namumroblema sa tuwing may pahinog na po ang bunga ng inyong mga tanim na ubas? At tulad ko rin na namumroblema once na nasa variation stage na ang bunga ng aking ubas. Ano po bang kadalasang na-encounter natin? Isa na po dito yung unang-una, yung fungus. Lalo po ngayon na maulan, panayang ulan, ay yan po, kadalasan po may na-encounter natin yung mga sakit na tulad ng powder mildew, fungus, at mga peste. Yan po, yung kadalasang na-encounter natin. At yan po, lalo na po kung namumunga na ang ating ubas, nasa variation stage na. Ang isa pa natin problema ay ang mga ibon na dumadapo sa ating ubasan, na kung saan sila po yung tumutuka o kumakain sa ating mga bunga ng ating ubas. Ano po ba yung mga solusyon nyo? Ilagay nyo po dito sa comment below kung ano po ba yung mga solusyon nyo. Una pong solusyon ko, kasi nakita ko naman sa YouTube, yung iba ay binabalot ng net, at yung iba naman ay tela. Paka-effective naman po nung lalo po yung tela, at yung net naman po ay effective naman, pero napansin ko po in a long run ay effect na. Bakit po ba? Kasi yung mga ibon na dumadapo sa ating ubasan ay matatalino na din, at tawag dito, binubutas na nila yung net, nakakalusot na yung tuka nila, at yung po naabot yung ubas, at ang resulta ay nadadamage yung bunga ng ubas. Mabuti po kung isang bunga lang yung tinutuka nila, lahat po tinutuka. Yan po, lalo kung mga hinog na, talaga pong perwisyo yung mga ibon. At ano po ba yung ginagawa nyo para dyan? Meron po akong ginawa, parang eksperimento na sa tingin ko po ay effective naman. Opo. Ano po bang ginawa ko? Kasi alam natin, hindi naman natin bantayan yung bunga ng ating ubas 24/7, at may mga priority din tayong dapat gawin sa araw-araw. At yan po, yung pamilya natin, hindi naman po nila yung kahit na sabihin natin na bantayan yung bunga ng ating ubas, ay hindi naman po nila magagawa yun, kasi may mga tulad po ng asawa ko ay ginagawa po, may mas priority yung ginagawa niya, yung business namin. Ang nagawa ko po, ang naisip ko po ay gumawa ng isang bagay na napaka-epektibo. Iyan nga po ay yung paggawa nitong, guys, papakita ko sa inyo. Guys, gumawa ako ng human size na panakot sa ibon. Yan guys, hugis tao talaga siya. May ulo, katawan, at paa. Yan guys, nakapadyama pa yan. Yan. Kasi guys, simula nung gawin ko to, gumawa ko nito, ay naiwasan po yung pagtuka o tambay ng mga ibon para kainin po itong mga ubas. Kita nyo naman guys, ang dami niyan. Ano, dati lahat may tuka ng ibon itong aking mga bunga ng aking ubas, at ngayon po ay medyo na less o naiiwasan ko na po dahil po dito sa ginawa kong panakot. Yan guys, nakita nyo naman, hugis tao talaga. Ang resulta ay natatakot po yung mga ibon, at naiwasan na po na madamage yung mga bunga nitong aking ubas. Napaka-effective po itong gawin nyo, lalo po yung mga malalawak na taniman ng ubas. Ay pag malawak po, siyempre mas marami po yung gagawin yung mga panakot sa ibon.
Kung tawag nga po dito sa kung may mga tanim na mais ay scarecrow, kasi yung mga uwak naman yung kumakain ng bunga ng mais, unang palay. Yan guys, oh. Napaka-effective po. Naiwasan na po yung ano. Oh. Ito po ay experiment naman at napansin ko talagang epektibo. Yan. Ito na muna po ang magiging tip ko sa lahat ng ubas, yung namumroblema na palaging nakikita na may damage yung ano. Ito po yung pinaka the best. Yan. Hanggang dito na muna guys. Bye bye.